mga iba't ibang gawain sa loob ng ating babuyan, yung mga pagkasunod-sunod ng ating routine everyday sa loob at labas ng ating hog business. Yan po yung matutunghayan nyo for this video, and salamat po sa ating videographer this morning, ang aking husband of course na si Daddy Kevin, at napakiusapan natin siya na i-video tayo dahil nga may nagre-request kasi sa YouTube na pwede daw bang makita yung routine natin everyday, paano tayo naglilinis, okay? So ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung buong ginagawa natin everyday sa loob po ng Bacanay's Mini Hog Business. So ito nga po, makikita nyo sa video, unang-una kong ginagawa first thing in the morning is this one. Nagpe-prepare ng foods ng ating mga alaga. So, wet feeding po kasi tayo, kaya ang ginagawa natin ay binababad natin yung mga pagkain nila sa balde-baldeng mga tubig. Ayan. So, tayo po ay sanay na tayo sa mga laman ng mga drum na yan, dahil nga everyday nating ginagawa yan. So, pero sa iba, for example, si Daddy Kevin ang magpe-prepare, hindi niya alam kung saan dyan yung lactating, saan yung grower, saan yung finisher, saan yung starter, 'di ba? So, pero sa atin, alam na natin kasi nga tayo yung nagmamanage nitong ating negosyo. Tayo yung hands-on talaga sa loob at labas ng ating babuyan, okay? So, ayan, last na binababad ko ay yung booster feeds, yung para sa ating mga piglets na suckling pa lang or dumidede pa lang. And after that ay naglalagay tayo ng vitamins, at ang pangalan ng vitamins natin ay Spectrum. Ayan, so nilalagyan natin once a day tayong naglalagay ng vitamins sa bawat balde ng ating binababad na pagkain nila. Okay, so yung isang sachet, hinahati-hati natin yan sa 3 balde. So 6 na balde lahat yon. So meron tayong dalawa na sachet every day na nilalagay. Itong vitamins kasi na to ay maganda panlaban din sa mga sakit. Kaya hindi din na isa sa mga dahilan bakit hindi nagkakasakit ang ating mga alaga ay dahil puno sila ng vitamins sa katawan. Okay, so ayan, ang sunod-sunod kong ginagawa ay ang paglilinis po. After kong magbabad ay naglilinis na nga po ako ng ating kulungan. At ang ginagawa po natin sa paglilinis ay tinatanggal ko muna yung mga dry na mga pupo nila, nang sa ganun ay konti na lang yung pag nagbasa tayo ay mga natitira na lang na mga pupo ang winawalis natin. Okay, so dry cleaning po tayo as much as possible. Gusto natin separate yung mga pupo nila sa wiwi, okay? Or kaya dun sa kapag ka tayo ay wet cleaning na, ay dapat wala ng pupo, okay? So ito kasi yung isa sa mga paraan natin para makaiwas tayo sa mga maamoy na paligid. Pero hindi may iwasan, sa dami po nila, hindi may iwasan na talagang nangangamoy po tayo, nangangamoy itong paligid ng baboy. Okay, so medyo nahiya na din tayo sa mga kapitbahay kasi nga yung pinaglilinisan natin, yung tubig po ay na syempre na-i-stack at nilalaro po, kinakalaykay ng mga manok, kaya po may pagkakataon talaga na nangangamoy po siya. Pero humihingi po kami ng paumanhin sa mga kapitbahay namin na nakakaamoy po nitong ating mabahong babuyan, okay? Pero pagka maibenta naman po natin itong mga fatteners ay for sure naman po na mababawasan na po yung amoy. Kasi nung mga inahin pa lang po, nung purely wala pa tayong mga piglets, wala pa tayong mga fatteners, ay talagang wala pong amoy. Kasi yung pupo ng mga inahin natin ay hindi po mabaho kasi nga may halo pong darak yung kinakain nila. Itong mga piglets kasi tsaka mga fatteners natin, pure feeds kasi sila, kaya talagang maamoy yung kanilang pupo. So ayan nga, matapos nating mag-separate ng pupo nila, tapos tayong maghakot ng mga pupo nila na dry, ay ito na, nagwe-wet cleaning na po tayo. Okay, so dito sa mga piglets natin talagang mahirap maglinis kasi kapag hindi ka dyan
nakabota ay talagang kakagat-kagatin kanila. Kasi kahit yan, kahit nakabota ako, yung botas ko ay talagang kinakagat-kagat nila at madalas po talaga yung mismong katawan ko ang nakakagat at kaya po napakarami kong pasa. Okay? So, pero parte yan ng ating pagbababoyan, parte yan ng ating pag-aalaga. Desisyon natin yan na mag-alaga ng mga baboy ng ganito karami. Kaya tiisin natin yung hirap. Okay? Tiisin natin yung baho, tiisin natin yung sakit na dinadala nila sa atin. Yung sakit ng pangangagat, minsan nauuntog tayo sa kung saan-saan, kaya talagang marami tayong pasa. Akala ng iba may sakit ako kasi maraming pasa, pero hindi po. Nauuntog lang po tayo at saka minsan kinakagat tayo ng ating mga alaga. At wala naman pong rabies yung mga baboy. Ang kinakagat naman nila hindi naman dumudugo sa akin, kundi nagkakapasa lang, okay? Hindi ko alam kung may ano yon, may disadvantage, okay? So, ang disadvantage siguro is masakit lang. And after nga nating maglinis ay ayan, nagpapakain na po tayo. So, yan yung next na ginagawa natin. Yung binabad po natin kanina ay malalambot na. Kaya ayan, ipapakain na po natin sila. Okay? So, una po nating pinapakain ay yung ating mga starter stage ng mga baboy. So, yun na nga po kanina. And ito po, pangalawa ay itong mga ating mga buntis na inahing baboy. Okay? So, inuuna natin si Mommy DJ na pinapakain kasi sobrang wild po niya. Si Mommy DJ ay galing sa Jones na baboy natin. So, DJ kasi pang-apat siya sa inahin natin, A, B, C, D. Tapos J, Jones. Okay? So, yan, si Mommy DJ ay, ang expected date of delivery po niya ay on December 21, 2023, pero usually po advance siya ng 3 days, so 111 days siya nanganganak. Okay, so abangan po ulit natin by December 18, baka manganganak na din po yan. And ayan nga po si Mommy C, siya naman po yung next na pinapakain natin, yung ating nanganak na inahing baboy. So 18 days niya that day or today nung pinapakain natin siya. So, ang pinapakain natin dyan kay Mommy C is 2 kilos in the morning, 2 kilos in the afternoon, at 2 kilos sa 2 kilos in the morning sa breakfast, 2 kilos sa lunch, at 2 kilos sa dinner niya. Okay? Kasi po meron siyang 9 na piglets, okay? Para hindi po siya mangayayat at para po maging malusog din ang kanyang mga babies. Kaya po ganun kadami yung pinapakain natin siya sa kanya. So 6 kilos po total ang pinapakain natin every day sa kanya. Pero may time po noon na hindi natin siya napakain ng lunch kasi naubusan tayo ng feeds, okay? Kasi nga wala tayong pambili. So, kailangan pa nating mangutang para lang makabili tayo ng feeds niya. Okay? So, yun po talaga isa sa mga ano po ay hindi may iwasan na talagang tayo ay makakautang. Okay? Kung wala tayong malaking budget sa pagbababoyan tapos ganito karami yung ating mga alaga, ay hindi po maiiwasan na magkakautang-utang po tayo. Okay? So, kung maalala nyo po yung last na yung mga videos na ginawa natin before nung nagbenta po tayo ng 7 fatteners, napunta lang po talaga yon sa bayad ng pambayad ng utang. Okay? So, yung as in yung buong bayad noon 100 plus thousand ay napunta lang, pinambayad lang natin sa utang kasi ang utang po natin that time excuse me, is 100 plus thousand, 102,000 in total. So, sa awa ng Panginoon ay nakabayad na po tayo dun sa ganun kalaking utang dahil sa pagbababayan natin. Pero itong level na to ng ating mga fatteners na naman ay nakautang ulit tayo. Okay? So, maliit lang naman at pag nabenta na natin itong mga fatteners na to ay for sure makakabayad naman na tayo. Okay? At pinapanalangin natin na sana tumaas na po ang presyo ng live weight nang sa ganun ay makabawi-bawi naman tayo kasi yung last talaga ay lugi po tayo. Yung mga last na binenta po natin, hindi naman lugi, pero wala talaga tayong kita, okay? As in talagang wala. Kasi kung kukomputin natin yung gastos, tapos yung pagod natin, wala tayong sahod. Dun sa 5 months na pag-aalaga natin ng mga fatteners, walang sahod. As in, walang kapalit yung pagod, yung hirap, yung puyat everyday. Hindi naman sa puyat. Hindi naman tayo nagpupuyat dito. So, yung pagod lang talaga everyday. So, next natin na pinapakain po ay itong ating mga sucklings.
okay? So, hindi pa talaga sila marurunong kumain sa feeder nila. So, ang gusto pa lang nila is sinusubuan ko sila. Mga spoiled kasi sa akin ang mga yan, okay? So, ayan, ang ating mga fatteners naman, ayan, ito yung mga susunod nating mga fatteners. Pero starter stage pa lang po ang mga to. Okay? So, may dalawa pa po silang sakong uubusin para sila ay transition na into grower stage. Okay? So, ang mga ito po ay ipinanganak August 28, 2023. So, by November 28, 2023 ay 3 months na po nila since birth. Okay? So, may 2 buwan pa po tayong pag-aalaga sa kanila bago natin sila ma-dispose. Okay? So, medyo talagang ang pag-aalaga po ng baboy ay talagang maraming sakripisyo, maraming hirap. Hindi natin masasabing madali kasi talagang kung ikaw ay maarte, hindi ka pwede sa ganitong negosyo kasi nga talagang mabaho, maraming trabaho, okay? At bakit ko pinili itong ganitong trabaho instead na mag-work ako na bilang isang guro? Kasi dito kasi meron akong freedom. Meron akong time freedom, and at the same time, ang pinakaunang talagang reason is yung na nababantayan ko ang aking mga anak, naalagaan ko ang aking mga anak, nakakasama ko sila every day. At yes, hindi ko masasabing I am the best mother kasi pinili ko na magstay at home at alagaan ang aking mga anak at the same time mag-alaga ng baboy. Pero masasabi ko na worth it kasi every time na matutulog kami na kasama ko ang aking mga anak ay talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi hindi ko kailangan mangibang bansa. Kahit na naghihirap kami dito sa Pilipinas ay nakaka-survive naman, at the same time nagagawa ko yung purpose ko sa buhay. Nagagawa kong alagaan yung aking mga anak, at the same time nakakapag-share ako ng words of God. At yun kasi yung isa sa mga reason natin or sa mga purpose natin sa buhay. Main purpose natin sa buhay is to make disciple, okay? And ayan po, pinakahuli nating ginagawa ay hindi pa huli yan. After natin magpakain, kapag empty na yung mga yung mga balde ay hinuhugasan natin. After natin hugasan, nagbababad ulit tayo ng pagkain nila for the afternoon meal naman, for the dinner time. So yes po, maaga po akong nagbababad, pero tinatakpan ko po yan para pagkatapos ay hindi po siya langawin. Then after ko pong magbabad ulit ay nagfa-final cleaning po ako sa ating mga alaga. So bali 2 beses po tayong naglilinis, before sila kakain at after sila kakain. Bakit natin ginagawa yung paglilinis after nilang kumain? Kasi para po yung mga natirang mga pagkain na dumikit sa semento, sa pader ay matanggal po. Kasi yun yung isa sa mga nagkukos, yun yung malaking dahilan bakit po may mga pumapasok na langaw. Okay? Kasi kung may mga natitirang pagkain, may dumikit na mga pagkain dun sa pader, sa semento, yun po yung kakainin ng mga langaw. Yun yung mga babalik-balikan nila. And yun yung pagka may mga pumapasok na langaw, of course, sila ay magpupupo doon. So kapag nagpupo sila at nakain ng ating mga alagang baboy, mga biik, ganon, ay may tendency na sila ay magkakabulate. Okay? So, kailangan nililinisan po yan after nilang kumain. Kaya talagang matagal po ako dyan. Inaabot na po ako ng 2 oras maximum sa paglilinis at sa lahat ng mga ginagawa ko sa ating babuyan. Okay? And ang last po natin na pinapakain ay ang ating boar. So, nasa labas po siya ng kulungan dahil hindi daw po pwedeng magsama sila ng ating mga inahing baboy kasi baka po mag-wild siya. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood at hopefully po ay tayo ay may natutunan sa nag-request po na gawan ko ng video yung ating routine, yung kung paano tayo maglinis ay ito na po. Maraming salamat po sa inyong request, ma'am. Pagpalain po kayo. God bless po sa atin.